ng isang nanay kaya tara, samahan niyo ako. Pagkatapos ko nga maligo ay nag-ayos lang ako at ginamit ko nga itong tone up cream ng Cursory. Meron na nga itong SPF 30 mga mare kaya protektado talaga ako sa init. 4-in-1 nga ito mga mare kaya nagustuhan ko dahil bukod sa sunscreen, nakaka-moisturize, nakaka-whiten at pwede mo nga rin itong gawing makeup base. Tone up cream siya na pwede sa body at pwede rin sa face pero ako nilalagay ko lang siya sa katawan. Ito nga yung nagustuhan ko dahil may instant whitening na tapos hindi pa siya malagkit. Waterproof na nga rin pala to mga mare ha. Anyways, pagkatapos ko nga palang makapag-ayos ay dumiretso lang kami sa Kapasigan para bumili ng merienda. Nag-crave nga kami sa donut kaya dito na kami dumiretso dahil bukod sa napakasarap, napaka-affordable lang. Marami nga laging bumibili dito at madalas na kapag pumupunta kami ay nauubusan nga kami nitong donut. Sobrang lambot kasi ng tinapay nito mga mare at hindi pa tinipid yung feeling sa loob. Kaya pag-uwi nga sa bahay, kinuha na agad ni Habila yung strawberry dahil favorite niya nga ito. Sobrang nagustuhan nga ng bata at naubos niya nga itong 3 piraso ng strawberry donut. Ako naman mga mare, kumuha nga ako ng Bavarian dahil ito nga yung gusto ko sa donut at grabe, napakasarap nito tapos hindi pa matamis. Sobrang lambot din ng tinapay nito kaya Romas, baka naman. Char. Tinikman ko nga rin itong caramel pero medyo natatamisan nga ako dito sa flavor na to. Tinawag ko na nga rin pala dyan si Papa para makapag-merienda na at eto na nga lang yung natira sa mga donut. Bali, fast forward na nga mga mare kinaumagahan na to at marami pa nga kaming natira kaya eto na lang yung inumagahan namin. Pagkatapos nga namin makakain ni Habilay, dumiretso na ako sa kusina para makapag-prepare ng aming uulamin. Magluluto nga pala ako ng sweet and sour na fish fillet at first time ko nga itong lulutuin mga mare. Hindi ko alam kung anong magiging lasa nito pero pakiramdam ko magiging masarap naman. Char. Anyways, hiniwa ko na nga pala itong mga cream dory at hiniwa ko lang siya ng medyo maliliit para madali ngang iprito. Iko-coat ko nga muna ito sa breading. Bali, naglagay lang ako ng 2 kutsara ng all-purpose flour. Naglagay ako ng paminta, magic sarap at konting tubig. Bali, kapag ganito na yung consistency ay okay na to. Tapos naglagay lang ako ng konting magic sarap. Ibinabad ko na nga pala itong mga fish fillet sa breading. At kapag na-coat na nga ng lahat katulad nito mga mare ay ipiprito na. Medyo dinamihan ko nga yung paglalagay ng mantika dahil gusto ko lubog na lubog para pantay nga yung pagkakaluto. Medium heat nga rin pala yung ginawa kong apoy para hindi nga masyadong malakas at hindi nga masunog. Kapag masyadong malakas kasi yung apoy, magba-brown agad yung breading at baka hindi nga maluto yung loob. Nung nag-golden brown na, hinango ko na siya sa kahirapan. Char. Bali, nagpalit nga ako ng malaking pot tapos naglagay lang ako ng carrots, bell pepper at ng onion. Medyo igigisa ko lang to pero half cook lang mga mare dahil gusto natin crunchy pa rin yung mga gulay. Nung medyo naluto na nga yung gulay, hinango ko na. Sunod nga naglagay lang ako ng pineapple juice. Bali, yun nga pala yung sabaw nitong pineapple chunks na nabili ko. Naglagay nga rin pala ako ng tomato paste tapos konting asukal, magic sarap at paminta. Hinalo-halo ko lang mga mare. Sunod nga naglagay ako ng konting tubig at yung pineapple chunks. Naglagay nga rin pala ako ng oyster sauce mga mare at nung okay na yung lasa, inilagay ko na itong fish fillet na pinrito ko. Hinalo-halo ko lang at nilagay ko na nga itong mga gulay. At eto na nga yung ating fish fillet ala Mama Koy. Tara kain tayo!